Paano po ba natin magaya ang pagkamahabagin o pagkamawain ng Diyos? Ngayon po ay Monday ng ikalawang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Maging mahabagin kayo na gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagtibay ng mabuting balita sa araw na ito ang awa ng Diyos Ama. Ang Diyos ay mahabagin at nagbibigay ng walang pasubali at hinamon niya tayong kanyang mga anak na gayahin siya. At para magaya natin ang Diyos, una, hinihiling sa atin na huwag manghusga at huwag humatol sa kapwa. At hindi tayo dapat humatol sa kapwa dahil limitado lamang ang ating paningin. Ang ating makikita ay ang panglabas lamang ng ating kapwa. Hindi po natin makikita ang nilalaman ng kanilang puso. Kaya hindi po natin lubos na malaman at maunawaan ang buong pangyayari at ang intensyon ng bawat isa. Ang mga importanteng kaalaman na mahalaga sa proseso ng paghatol sa kapwa. Tayo man din ay mga makasalanan na nangangailangan ng pag-intindi, awa at pagpapatawad. Minsan tayo din ay natukso, nakapanakit sa kapwa, naging makasarili at nabigo sa pagtupad sa ating mga obligasyon. Kaya hindi po nakakagulat na sabihin ni Jesus sa atin sa mabuting balita, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Magpatawad kayo at kayo'y patawarin. Pangalawa, pinipili tayong magpatawad at magbigay ng bukas palad. Kaya kung ano ang ginagawa natin sa iba, ay ilalapat din sa atin. Tratuhin tayo sa paraan ng pagtrato natin sa ating kapwa. Ibabalik sa atin kung ano ang ginagawa natin sa iba. Ang kabutihang ibinahagi natin sa iba, at ito ay higit pa sagana at umaapaw. Kung magpatawad tayo, magiging mas madali para sa atin ang mapatawad. At dahil tayo ay pinatawad, kaya tayo ay dapat na maging mas mapagpatawad. At dahil tayo ay iniibig, kaya tayo ay dapat maging mas mapagmahal. Tulad ng natanggap natin, kaya dapat tayong maging bukas palad sa pagbibigay sa kapwa. Hindi po mahihigitan ang kabutihang loob ng Diyos. Makatatanggap tayo ng mas marami pa kaysa ating ibinabahagi. Mas marami ang ating makukuha kaysa ating ibinibigay at tinitiyak sa atin ng Diyos. Ngayon, pag-isipan po natin ng mabuti. Bakit pa po ba tayo maging kuripot sa pagbibigay? Bakit pa po ba tayo mamimili ng mga taong bibigyan? Bakit pa po ba tayo natatakot na magpatawad? O bakit pa po ba tayo nag-aalinlangang magpatawad? Malinaw ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay ang panukat na gagamitin sa inyo. Muli, paano po ba natin magaya ang pagkamahabagin o pagkamaawain ng Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.